Anong ganap sa mundo ng showbiz? Posibleng maharap sa anti-cybercrime law si Mystica dahil sa ginawa nitong pagmumura kay Kris Aquino sa kanyang vlog na nagtrending sa maraming vlog ng mga DDS. Sumausaw si Mystica sa issue ni Kris. Ito nga yung nilinaw at dinipensahan niya ang mga anak niyang sina Josh at Bimby. Anyway, dahil sa statement ni Kris ay binoljak siya ng mga Marcos supporter at DDS. At isa nga si Mystica sa bumanit at pinagmumura si Kris. Binanggit ni Mystica ang naging hirap niya noong EDSA Revolution. Inakala raw niyang magdudulot ng ginhawa yun sa bayan. Pero lalo raw itong nagpahirap sa bayan. Binanggit niya ang ginawa ng mga Aquino sa kanyang ama kaya siya nawalan ng magulang. Pero hindi naman niya dinetalye kung ano yun. Narito ang kupal na pahayag ni Mystica. Putang ina, Kris. Kung tutuusin, ang nanay at tatay mo ang may utang sa aming pamilya dahil kundi dahil sa pag-manipulate ng ama at nanay mo sa tatay ko, hindi sana ako nawalan ng ama. Utang ina ka, pagkatapos sasabihin mo na kami ang may utang sa mga magulang mo. Pweh! Punyeta ka. Inuudyo ka ng mga fans si Kris na edemanda si Mystica at turuan ng leksyon sa panghahamak at pagmumura sa kanya. Kilalang KSP o kulang sa pansin si Mystica. Binanatan niya si President Duterte noon. At ngayon ay si Kris naman. Kung matatandaan ay dinemanda ni Arnel Ignacio si Mystica dahil sa panlalait nito kay President Digong. Abangan na lang natin kung kakasuhan ni Kris si Mystica. Ano sa palagay nyo? Kung ako kay Kris ay edidemanda ko yang si Mystica kahit laos na yan. Para mamulubi sa kakapiyansa para magtanda. Kung bago ka pa lang sa channel ko, at kung gusto mo ng mga ganitong video, ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga bago kong ilalabas na video. At kung meron kang gustong i-promote, PM is the key. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakaramdam umano ng kalungkutan si Christy Fermin dahil sa hindi magandang panaginip tungkol kay Kris Aquino. Sa January 17, episode ng radio at digital program ni Christy na Christy Ferminit. Naging topic nito si Kris Aquino. Patungkol pa din ito sa kondisyon ng kalusugan ngayon ng Queen of All Media at ang hiwalayan nito kay Mel Sarmiento. Habang ipinapaliwanag ni Christy kung bakit tahimik lamang si Mel sa naging pahayag ni Kris tungkol sa kanilang relasyon. Bigla na lamang naalala ng veteranang kolumnista ang kanyang panaginip. Paggising ko, syak na syak ako. Panaginip ko, namatay si Kris Aquino. Idinala daw siya sa ibang bansa, hindi naman sinabi kung Singapore o Amerika. Nakadalawang linggo raw siya sa ospital, pero pumanaw rin. Yun ang aking panaginip. Lungkot na lungkot ako kasi bago ako natulog, binigyan ko siya ng mahabang panahon ng panalangin. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa wakas ay natapos na ang usap-usapan kung sino ba ang bagong nagpapatibok ng puso ni Kris Aquino. Sa Instagram post ni Kris, pinag-isip nito ang madlang people matapos bumati ng happy birthday sa isang mystery man. Thank you for coming into my life. Happy birthday, say ni Kris. Gusto raw ng kanyang anak na si Bimby ang kanyang bagong pag-ibig. At feeling secure at safe siya rito. He's been around for all my ups and downs. Health woes and tears. Plus Bimb likes him. Most of all he makes me feel taken care of. Secure and safe. Ayon sa Queen of All Media. Sa naturang post ay nalantad na ang love life ni Kris matapos nitong mag-reply sa isang troll gamit ang account ng TV host. At iyon ay walang iba kundi si Mel Sarmiento, dating kongresista ng Samar, at matagal ring nanilbihan sa nasabing probinsya. Unang nagsilbi si Sarmiento bilang Vice Mayor ng Calbayog, Samar mula 1992 hanggang 1995 matapos nitong naging alkalde naman ng syudad mula 2001 hanggang 2010. Matapos maging mambabatas noong 2015, inappoint si Sarmiento bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG. At hinawakan ang pwesto hanggang sa matapos ang termino ni yumaong dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Si Sarmiento ay kilala ring kaalyado ng Liberal Party, na tumayong Secretary General ng nasabing partido.
Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagparinig si Chris Aquino sa kanya raw ex na hindi raw marunong tumupad sa pangako kaya hindi dapat iboto. Nanorpresa si Chris sa rally ni Vice President Leni Robredo sa Tarlac nitong Miyerkules sa kabila ng kanyang hindi maayos na kalagayan. Doon niya nabanggit ang tungkol sa kanya raw ex-boyfriend na parte ng Uniteam. Isa sa mga nalink kay Chris na parte ng Uniteam ay si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista, na tumatakbong senador. Matatandaan na naintriga si Chris kay Herbert noong mag-post si Bistek tungkol sa umano'y binalak na sana nitong mag-propose sa isang babae. Kapag hahanap ka ng kaibigan o karelasyon, kailangan laging nadyan pag kailangan mo, hindi ka pa tuwing eleksyon na. Jel, Yes, pinatatamaan mo ata ako dyan. At Aray! Ow! lagi kang lumalabas tuwing may sakuna, kagaya ni VP Leng. Hindi, sinabi mo yung may karelasyon. Nandito ba siya? Hindi naman siya nandito. Hindi, di ba? Ay, sorry, Di ba yung isa? Nasa Uniteam? Yung ex? Oh, huwag niyo iboto yun, ha? Sayang ang boto. Dahil hindi marunong tumupad sa mga pinangako. Anong masasabi mo sa balitang ito?